isang kababayan natin nag-file po ng class lawsuit. Ibig sabihin ng demanda dyan po sa korte sa The Netherlands. Ang kanyang hinihingi lamang po na sana ay pantayin yung mga sweldo ng lahat ng Pilipino na seaman kapantay ng mga ibang lahi tulad ng mga Briton, Ukrainian, Italian. Kasi pagdating po daw, pag ibang lahi, pag medyo ibang kulay, pag medyo maputi, medyo mas mataas. Ganun pala yung parang pag ibang kulay. Pag Indiano naman, mas mura kaysa sa atin. Indiano, pati mga Malaysian, parang pag mas madungis, mas mura ang sweldo, parang ganun. Pag maputi, mataas. Anak ng baka naman. Nasa linya po si DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Secretary Kakdak, good morning po. This is Erwin Tulfo, sir. Yes, magandang umaga po, Congressman, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Opo. Sir, alam niyo naman siguro na itong isang kababayan natin na seafarer na nagdemanda po sa The Netherlands ng class lawsuit laban po sa mga agencies para ipantay daw yung mga sweldo ng mga seaman natin kumpara sa ibang mga lahi. Ano ho ang tingin ninyo? Kasi may pros and cons ito. Yung pro dito, ang maganda rito, ipapantay nga. Ang cons naman, ang problema sir, baka ma-turn off yung mga foreign companies kasi may nakausap po ako na ilang mga Pilipino seaman. Sabi, hindi po kasi ganun kadali kong ang problema. Kaya tayo hinahanap ng mga foreigner, kaya yung mga laman ng mga barko ng mga foreign vessels ay mga Pilipino kasi mas mura ang sweldo natin, mas mababa at mas magaling tayo ng mga seaman. Ngayon, kung tataasan po nila, baka manawa sila, baka lumipat sila, maghanap sila ng mga Indiano na pumapayag na mas mura pa sa atin ang sweldo, Indiano, Malaysian at iba pa. Ano hong comment nyo rito, reaction nyo rito, Secretary Kakdak? Yes, tama po. Hindi naman po tayo na dapat talaga isulong ang kapakanan ng ating mga mahal na OFWs, lalo na yung mga tripulante din natin. Opo. Yung pagsulong ay para sa akin institutional po ang approach. Ibig sabihin, susuportahan natin yung suit at isusulong natin bilang pagbago ng patakaran sa Netherlands. Kasi unang-una, establish yung sweldo ng mga tripulante natin through a collective bargaining agreement. Number one. So ibig sabihin, may grupo ng mga union kung saan miyembro yung tripulanteng Pilipino natin na ito ang mismong tinalagang wage level. At pangalawa, sang-ayon sa batas ng Netherlands, yung mga wage level na ng ating mga tripulante sa mga Dutch ships. So pag ganito ang sitwasyon, kung saan based ang pagtalaga ng sweldo, sang-ayon sa batas ng Netherlands yung sweldo, then ang reformang gusto po natin ay makumbinsi ang pamahalaan ng Netherlands. So in other words, wala pong paglabag kasi ng batas sa Dutch side ito, Kong. Kaya kailangan tayo magsulong ng advokasya. Ibig sabihin, sa legal na means ang ating pagdaan, Kong, at hindi po sa pamamagitan ng pagpuwersa sa pamahalaan ng Netherlands. So, andun po tayo sa kanilang advokasya. Pero tama po kayo, Kong, hindi po padalos-dalos ang magiging approach natin dito. Kasi kung bitawan natin ito, maraming empleyo ng mga seafarers natin ang maapektuhan. Kundi tayo ay salubong at susulong yung advokasya na ito, kukumbinsihin natin ang Dutch government. Ayun, alright. So kailangan we really have to plan this out carefully kasi baka pag pinilit natin, tayo rin ang mawawalan. Tama po ba? Is that what you're trying to say, Secretary? Yes. Hindi natin bibitawan yung empleyo. Opo. Kundi para lang itong grupo ng mga empleyado sa isang kumpanya, Sir Kong, na magsusulong ng pagtaas ng sahod o pagpantay ng sahod. Pero hindi necessarily magbibitaw sa trabaho yung mga empleyado. Parang ganun po ang sitwasyon. At sasamahan po natin sila, DMW, sa kanilang pagsulong. Pero hindi po natin necessarily sila sasabihan o kaya ihihinto ang kanilang empleyo. Sir, sa land-based mukhang may ganito rin hong problema yata. Yung ating mga engineer, yung ating pong mga draftsman, yung ating pong mga architect, yung mga professional po, yung mga manager sa mga duty-free.
parang may nakapagsabi po sa akin na mas mahal ng konti, mas mataas ng konti pag puti. For example, pareho silang manager ng duty free. Yung isa nga lang British, yung isa ay Pilipino. Parang mas malaki yung sweldo ng British kaysa sa Pilipino. Ito po ba nasisilip din natin ng ating pamahalaan, Sec Kakdak? Yes po, meron po mga ganitong sitwasyon na halimbawa, hindi ko naman ho sinasabing sa pangkalahatan, ano po. Pero syempre sa bawat kumpanya o di kaya sa ilang bansa ay merong napapansin na mas mataas na sahod kesa doon sa Pilipino kahit na pantay ang trabaho. And again, ang pagsulong natin ng ganitong klaseng advokasya ay institutional. Ibig sabihin, kakausapin natin yung host government kung bakit ganito ang sitwasyon. Natin na ang mga Pilipino ay di kalidad po the worldwide at ayaw natin ng discrimination. Definitely, Kong, nakasulat sa papel, walang discrimination ng Filipino worker. Ayun. But doon sa implementation, posibleng nagkakatalo at doon po natin isusulong sa level na iyon. Ayun, maganda. I mean, tama po siya. I agree with your approach, Secretary. Basta wag tayong padalos-dalos. Baka at the end of the day, tayo rin ang mawawalan. Yung mas malaking sakit po ng ulo yon, di ho ba? Mawawalan tayo, ika nga, at baka lumayo na sa atin sa halip na mag-hire ng maraming mga OFW, baka umiwas na ito mga employed, baka sabihin mga reklamador naman ito. Di po ba? Well, in a manner speaking, yes po, Kong. Tama po kayo. Pero hindi syempre, natin sila pero siyempre, kailangan din natin ipaglaban ang mga karapatan. Siguro kung hindi kaya doon sa pay, baka sa benefits naman, Secretary Kakdak, di po ba? Po pwede. Yes. Isa rin pong approach 'yon. Although Kong ang opinion ng iba ay talagang pangatawanan yung mismong basihang sahod, yung basic wage nila. Tama. Kumbaga sa prinsipyo na sa larangan na iyon. So kasama naman po talaga natin without a doubt ang ating mga seafarers, mga OFW sa larangan na yan. Pero tama, dalos at ang laban ay sa level ng advokasya. Hindi sa level ng emotional argument o di kaya pagsasagawa ng collective action o pag-aklas, kundi pagsulong ng argumento. Kung halimbawa sa particular po na kumpanya nangyayari yan, then tutulungan natin yung mga OFWs na magsampa ng kaso sa mga labor tribunal ng bansa na yon. Alright. Well, nice to hear that po. At least, kahit paano alam ho natin ng mga kababayan natin na patuloy po ipaglalaban ng DMW ang karapatan ng mga kababayan natin na sa ibayong dagat, Secretary Kakdak. Anyway, sir, maraming salamat po for your time with us this morning. Magandang umaga po, mabuhay po ang DMW, sir. Yes, maraming salamat po, Sir Kong. Maraming salamat. Mabuhay po kayo, Sir God. Kayo po.